Lord na sumunod kay Moises. Or else, ang ating belief sa kaisan ng tagapaglikha is hindi niya tatanggapin. Kailangan nating dumaan sa mga propeta. Hindi ibig sabihin na manalangin tayo sa kanila, kundi gayahin natin sila, tularan natin sila, sapagkat sila yung buhay na ehemplo na pinadala ng tagapaglikha. Dito sa Islam, mararamdaman mo ang tunay na diwa ng pagkakapatiran. Sa Islam, kahit hindi mo kilala, kahit napakalayo ng kanyang pinagmulan, kahit pinakamababang uri ng tao at mayaman ng isa, sa Islam, dito sila nabuo. Kaya ang mga Muslim, hindi na sila kailangan bumuo ng mga samahan na magpapalakas ng kanilang pagkakapatiran sapagkat ang pagkakaroon ng faith ng tao, ang attachment niya sa tagapaglikha. Pag lahat tayo malakas, ang attachment natin sa tagapaglikha, hindi mo na kailangan na humingi pa ng mga grupo na magpapalakas sa iyo, magpapatibay sa iyo, sapagkat ang katatagan ng tao ay katatagan ng pagkakaroon niya ng connection sa kanyang tagapaglikha. Kaya wala kang makikita ang isang tunay na Muslim na sasama pa sa kung anumang mga samahan na magpapalakas ng kanyang pananampalataya, sapagkat ang Islam nagtuturo sa kanya maging isang tunay kang mananampalataya. Lakasan mo ang koneksyon mo sa taas. Lahat ng magiging kaibigan mo, puro mabubuti. Sa Islam, dito mo makikita ang layunin ng buhay mo na magiging daan mo sa ikatatagumpay mo dito sa mundong ibabahong sa kabilang buhay. So, ini-encourage ko ang lahat ng aking mga kababayan na pag-aralan pa natin, tuklasin pa natin ang relihiyon na ito na ibinigay ng tagapaglikha. Hindi para sa amin, hindi para sa mga Arabo, hindi para kanino man, kundi para sa ating lahat. Ang Islam ay para sa sino man na panghawakan ito at isabuhay ito. Hindi kahit sinong Arabo o sinong mga Muslim sa Mindanao na usually sila yung mga Muslim sa pangalan kung tawagin. Pero kung hindi mo isasabuhay, hindi makakatulong sa iyo ang iyong tribo, ang Islam, kinakailangan isabuhay, makikita